Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Dennis. Taong 1950. Corregidor. Ilang taon nang nakalipas magmula nang matapos ang pananakop ng mga Hapon sa bansa. 10 anyos pa lamang siya ng mga panong ito, pero nakakita na ng patayan. Hindi ng tao laban sa kapwa, kundi tao kontra sa aswang. Isa sa matatapang na namumuksa ay ang Lolo Andresio. Maliit pa lamang ang populasyon sa baryo nila noon. Kakaunti lang ang nakakakilala sa kanila. Naging payapa ang lugar pagkalipas ng mga mananakop, pero muling binulabog ng pananalakay ng mga halimaw. Alisto ang grupo ng antingero na binubuo ni Lolo Andresio at ang mga kaibigan na si Mang Gregor, Mang Sendo, na parehong nakiisa matapos ang gera. Dahil biyasa sa pakikipaglaban, madali para sa kanila ang makipagtuos. Kagaya ng karamihan ng mga namumuksa, meron silang gabay medalyon na kung tawagin ni Lolo Andresio, Anito Medalyon. Galing pa ito sa kanyang mga ninuno, na ipasa hanggang sa umabot sa kanya. Isa itong maliit na palawit na kwintas, pinagsamang kahoy at bato na merong wangis ng anito. Malakas ang bisang taglay, tanging pangtapat sa mga aswang na naglipa na sa lugar. May dumaong na bangka kanina doon sa baybayin. Lula ng isang pamilya na binubuo ng ina, ama, 2 binata at isang 8 anyos yata. Hindi ko alam pero may kakaiba sa kanila eh. Wala mang nakakapagsabi, pero mahahalatang mga aswang. Wika ni Mang Sendo. Kung makapagsalita ka, detalyado ah. Pero sana talaga, hindi ka nagkakamali sa pagkakataong ito ah. Ayoko nang mapaya sa ibang tao eh. Sigurado ka bang mga aswang? Mamaya hula-hula mo lang pagkatapos pakitunguan ng masama. Tugon ni Mang Gregor. Oo nga naman, Sedo. Nung nakaraan lang napaya tayo dahil sa mga sinasabi mo eh. Hindi ka naman pala sigurado sa mga balita. At saka ang aga mong maglakwatsa. Anong ganap mo sa buhay? Wika ng isa pa, na si Mang Andresio. Sumama kasi yung pakiramdam ko kanina pagkagising. Lumabas ako para magpahangin. Pero hindi ko inasahan. Ibang nilalang ang makikita ko eh. Hindi ba natin sisitay ng mga yon? Parang balak magtayo ng barong-barong doon sa kabila eh. Sa dami ng dalang gamit, mukhang naghahanap ng bagong tirahan. Muling wika ni Mang Sendo. Kung talagang aswang, malas lang nila dahil sa balwarte natin sila napadpad. Hahayaan ba natin na manahan dito ang ganyang lahi? Kakatapos lang ng ating sagupaan laban sa mag-inang matrukulan. Ilang araw pa lang yun eh. Pero eto na naman ngayon. May bagong kalabang haharapin. Sedo, sigurado ka ba sa pamilyang yon? Muling wika ni Mang Andresio. Abay oo naman. Ano akala nyo sa akin palagi nagkakamali? Hindi ko lang kasi nadala ang anitong medalyon noon eh. Ngayon tangan-tangan ko na sa lahat ng oras. Siguradong sigurado. Ito na mismo ang tumukoy sa mga nilalang eh. Ano, kailan ba natin kakausapin? Mamaya pagkatapos magagahan pero may iwang isa ah. Dahil hindi pwedeng awanan si Dennis. Kawawa naman kung walang kasama. Eh di ikaw nang maiwan. Kailangan ako makasama dahil ako nakakaalam sa kinaroroonan ng pamilya. Si Andresio kailangan din. Siya ang kakausap sa kanila. Oh sige, dito na lang kami ni Dennis. Basta kausapin nyo lang muna ah. Huwag niyong sindakin o pagbantaan para hindi masama ang isipin laban sa atin. Baka magkagulo kung magpapadalos-dalos kayo. Oo na Gregor, alam na namin yan. Tara, magtungo na tayo sa mesa upang makakain na. Pagising na rin ang bata para makasabay na sa atin. Pagkatapos ng agahan,
Pinuntahan nila ang paanan ng kabundukan kung saan nagtayo ng barong-barong ang dayong pamilya. Malayo pa lang, hindi na maipinta ang muka ng matatanda sa naaamoy. Matindi ang samyo ng hangin. Sabi sa'yo, aswang ang mga yan eh. Malayo pa halata na sa amoy. Sisitayin ba o sisindakin? Ang bilis mo namang makalimot. Kakasabi lang ni Gregor na walang maninindak eh. Maayos ang usapan na iaalok natin sa kanila. Magtatanong lang kung anong sadya. May masama bang hangarin sa mga tao dito? Yun lang. Huwag nang haluan ng kung ano-ano. Iwasan nating masagi ang galit. Baka tayo maging dahilan ng panibagong kaguluhan. Lumapit sila sa barong-barong. Nagsipasok ang mga anak ng dayo. Mag-asawa ang humarap sa kanila. Masama ang tingin ng lalaki habang maigpit na nakahawak sa itak. Ang babae naman, masama ang titig, nagkuyom ng mga kamao. Nagkatinginan pa si Mang Andresio at Mang Sendo. Hindi mo naman sinabi na mangangain pala to ng buhay. Ang sama tumitig, parang ililibing ako ng diretsyo eh. Ikaw na lang kaya ang kumausap. Ay bakit ako? Ang usapan ikaw ang haharap sa kanila. Pagsalita ka na bago pa tayo habulin niya ng wala sa oras. Nakahanda na sila oh. Kaunti na lang, may takbuhan ng magaganap. Ikaw na kasi. Ay, Sedo. Pambihirang matanda ng iwan talaga. Naturingang manunugis. Duwag naman. Magandang umaga sa inyong dalawa. Ako nga pala si Andresio at yon ang aking kaibigan si Sendo. Taga rito kami. Nagtataka kung bakit kayo dumayo dito. Sino ba kayo at anong sadya nyo sa lugar? Hindi sumagot ang mag-asawa. Patuloy lamang sa pagtitig na masama. Minutong lumipas, pero walang balak na kumibo, kaya nagpatuloy siya. Nais lang sana naming malaman para may ideya kami kung paano kayo pakikitunguhan. Walang masamang binabalak, sadyang nagtatanong lang. Hindi pa rin nagsalita ang dalawa. Naubos na ang pasensya ni Mang Andresio, kaya naman walang imik na tumalikod. Sumunod kagad si Mang Sendo at sa bahay sila nag-usap. Pakiramdam ko masama ang balak ng mga yon. Simple lang naman yung tanong pero hindi sumagot. Parang may bantang pinapaywatig ang pananahimik nila. Ano sa palagay mo, Andresio? Parang gano'n na nga. Pero wag muna tayong manghusga. Oo, lantad na sa atin ang kanilang pagkatao. Pero malay natin, mabuti ang mga puso nila. At ang pinakitang kilos kanina ay para lamang sa kanilang proteksyon. Hindi nila tayo kilala. Kaya hindi natin sila masisisi. Sa ngayon, manmanan na lang muna natin. Sa susunod na umaksyon, kung may makitang hindi maganda. Sinunod nila ang pasya ni Mang Andresio. Palihim na binantayan ng bawat kilos ng pamilyang dayo. Araw-araw nilang tinitignan ng galaw hanggang sa unti-unting lumitaw ang katotohanan. Habang tumatagal lumabas ang totoong kulay. Naaktuhan ni Mang Gregor ang binata na may inaatupag sa kakawyan. Nung una ay inakalang may ginawa lang, pero nang usisain, sinunggaban ang ligaw na kambing. Sinita ang binata, kagad umalis matapos siyang makita. May dugo pa sa bibig habang tumatakbo. Hinabol niya, pero nang makarating sa barong-barong ay umatras. Dahil nakaabang ang ama na handang sumaklolo. Umuwi na lamang siya at ibinalita sa mga kasama ang nangyari. Paunti-unti na silang kumikilos. Ngayon hayop pa lang eh. Pero baka sa susunod tao na. Naabutan ko bago maubos yung buong kambing pero huli na eh. Wala nang buhay yung hayop. Ang hirap makipagharap sa kanila. Hindi makausap, titignan ka lang. Paano ba to? Hindi madadaan sa usapan. Di sindakin na natin. Wala na tayong pagpipilian. Tatayo na lang ba tayo? Tapos sila dahan-dahang mambibiktima.
Maatim nyo ba ang ganon? Yun na nga eh. Buhay na ng mga taong pinag-uusapan dito. Kaya hindi tayo pwedeng magpakampante. Sangayon ako sa gusto ni Andresio. Ikaw ba, Sendo? Napabuntong hininga ang matanda. Napapaisip sa magiging pasya. Makalipas ang ilang sandali ay nagbigay na rin ng desisyon. Mamayang gabi puntahan natin sila. Manmanan sa malapitan. Saka na tayo magbigay ng huling pasya pagkatapos obserbahan mamaya. At kung sakaling kinakailangang gumamit ng dahas, huwag magdadalawang isip. Dali na rin ang armas, lalo na ang medalyon. Ituring na aktwal na laban ang mangyayari. Mas mainam na ang ganon. Sa pagsapit ng gabi, naganda ang tatlo para sa pinaplano habang inaayos ang mga gamit sa pagtugis. Inosenteng nanood si Dennis. Walang alam sa nangyayari pero nagmamasid. Ang talim ng tingin mo, apo ah. Huwag kang mag-alala. Balang araw maiintindihan mo rin ang lahat ng ito. Malay natin, sa susunod kilalanin kang isang magiting na manunugis sa mga aswang. Malay lang naman. Kasi baka iba ang landas na nais mong takin. Huwag kang papayag na hindi susunod sa yapak mo si Dennis. Kahit bata pa yan, halata namang may kakayahan eh. Maobserba, madaling makaalala. Sigurado kung darating ang araw na siya ang papalit sa atin bilang mananugis. Hindi ba, Dennis? Eto namang si Gregor, huwag nating pilitin ang bata. Kagaya ng sinabi ni Andresio, si Dennis lang ang makakalam kung ano ang landas ang kanyang tatahakin pagdating ng araw. Kung susunod siya sa mga yapak natin maganda, pero kung iba ang nais na gawin, suporta na lamang. Ang mahalaga, mapapabuti ang kanyang kalagayan. O siya, sige na. Balikan na lang natin ang usapan mamaya. Handa na ba kayo? Tara na, bago pa mahuli ang magaganap. Dennis, apo, tiisin mo muna na ikaw mag-isa dito sa bahay ah. Saglit lang kami ng mga lolo mo sa labas. Babalik din kami kaagad. Ayos lang ba kung maiwan siya dito? Wala tayong kapitbahay. Walang makakatulong kung sakaling may mangyari. At isa pa, hindi rin makakasigaw yan, pipi yan eh. Walang makakapasok dito. Dahil pinalibutan ko ng pangontra ang buong bahay para walang masamang elementong makapasok. Bihira lang naman kung may sumadyang tao sa lugar na ito. Kaya walang mangyayari kay Dennis. Manalangin na lamang tayo na mapabuti ang bata. O siya, tara na, baka mahuli pa. Iho, kung sakaling may makapasok na hindi mo kilala, gamitin mo ito ha. Marahang tumango ang bata pagkatapos tanggapin ang tirador. Biyasa ito sa paggamit at asintado. Hinatid sila nito ng tanaw sa bintana. Tumungo sila Mang Andresio sa barong-barong ng pamilya. Dumistansya at nagmanman sa hindi kalayuan. Tahimik. Wala kahit isang gaserang nakasindi. Nagintay sila ng ilang sandali pero tanging mahabang katahimikan ang naroon. Nang mabagot si Mang Sendo, nagpresenta itong lumapit upang matignan kung may tao o wala. Nagkasalisi yata tayo ah. Walang tao. Sa tingin ko naganap sila ng mabibiktima. Masyadong malansa ang loob ng barong-barong at maraming tapayang nakatakip. Paniguradong merong labi doon ng kanilang biktima. Kung ganun, kumilos na tayo bago pa sila makamambiktima uli. Maghiwalay tayo para mabilis ang paghahanap. Kung sakaling harapin nila tayo ng anyong aswang, abay wag na magdalawang isip. Patayin natin ang kalaban. Naghiwalay ng direksyon ng tatlo. Sinikap na mahanap ang kinaroroonan ng pamilyang aswang. Sa bawat daan na kanilang tinatahak ay merong nakikitang bakas. Ito ang sinundan. Sa parte ni Mang Gregor, nagtaka siya dahil habang sinusundan ang amoy, umabot ito sa kanilang tahanan. Mula sa bakuran, tanaw niya si Dennis na inaatake ng nilalang. Pinagkakalmot at sinasakal. Dali-dali siyang lumapit at kinalaban ito. Sila ang nagtuos.
Sa kalagitnaan nakilala ang halimaw. Sinasabi ko na nga ba eh. Kilala ko ang mga matang yan. Ikaw ang binatang anak ng pamilyang Dayo. Ikaw yung aswang na dumali dun sa ligaw na kambing nung nakaraan ah. Ito pala ang sadya nyo dito sa lugar namin ah. Ang mambiktima. Umangil ang nilalang. Walang tigil sa pagkalmot. Hindi man lang natakot sa pangontra kahit napapaso ang balat. Tiniis dahil gustong makapatay. Nang hindi madaan sa lakas ng kamao at patalim, orasyon ang itinapat. Makikitang unti-unti itong nanghihina, tinapos sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsaksak. Makalipas ang ilang sandali ay nagdatingan si Mang Andresyo at Mang Sendo. Parehong nagulat nang makita ang nakataling bangkay ng aswang. Naroon ito sa may pintuan. Napansin din ang sugatang si Dennis. Diyos ko, anong nangyari dito? Sinalaki kayong dalawa. Yung apo ko, ayos ka lang ba? Dinala ko rito pabalik sa bahay habang sinusundan ng bakas ng aswang. Nabutan ko silang inaatake si Dennis eh. Napatay ko ang nilalang. Pero nagtamo naman siya ng sugat, malubayan. Kung binaliwala ko ang bakas na yun, wala na akong ideya sa mangyayari sa bata. Andresyo, gamutin mo na siya. Malala ang kalagayan niya. Kagad inasikaso ni Mang Andresyo ang bata. Samantalang inatupag naman ni Mang Sendo at Mang Gregor ang bangkay ng aswang. Pagkatapos ay sinuri ang buong paligid, lalo na ang bahay. Ipinagtaka kung paano nalapitan gayong may nakapalibot na pangontra. Wala tayong mahanap na posibleng dinaanan ng halimaw. Nasa labas na sila nang maabutan ko eh. Siguro, nalil lang ang bata para lumabas at doon inatake. Alam mo naman ang mga yan, di ba? Maraming paraan para makuha ang nanaising biktima. Kung sa bagay. Pero katulad mo, sinundan din namin ang bakas na nahanap sa daanan pero wala kaming natagpuan. Si Andresyo nakarating sa baybayin. Naroon naman ang bangka na pagmamay-ari nila. Nakakatiyak ako na nandito sa lugar ang mga yon. Nagtatago o hindi kaya ginagalugad maging ang kasuluk-sulukan para makahanap ng mabibiktima. Sana lang bukas wala tayong mabalitaan dahil kung meron, sa barong-barong nila ako didiretso. Makikita talaga nila. Huminaong ka muna. Sa ngayon si Dennis ang bigyan natin ng pansin. Malala ang lagay ng bata eh. Halika na sa loob. Tumulong tayo kay Andresyo sa paggagamot. Makalipas lamang ang ilang oras, nabulabog sila nang biglang may dumapo sa bubong. Sinundan pa ng malakas na pagkalmot. Alerto sina Mang Gregor at Mang Sendo. Dali-daling lumabas upang alamin ang nangyayari. Bumungad ang isang aswang na kaagad umatake. Mabilis silang natansya ang galawan nito hanggang sa mapuksa. Sino naman ang babaeng aswang na ito? Hindi nakabalik sa anyong tao kaya mahirap kilalanin. Pero kung nagmula sa dayong pamilya, walang iba kung hindi ang ina. Siguro nalaman ang ginawa natin sa anak niya kaya pumarito para magiganti. Kaso lang naunahan eh. Mag-uukay na naman tayo ng panibagong libingan para sa isang to. Wag na muna. Saka na lang. Siguradong susugod pa ang ibang miyembro. Madali nilang malalaman ang kalagayan ng kasama lalo na kapag napas lang. Hindi nalalayong lilitaw sila rito. Maging alisto lamang kayo. Babala ni Mang Andresyo. Makalipas ang ilang oras, may napansin silang pag-angil at kaluskusan mula sa labas. Ilang beses pang may batong tumagos sa bubong. Pinakinggan muna nila maging ang takbo ng pangyayari. Makikita sa labas ang batang lalaki na nambabato, ang bunso ng pamilyang Dayo. Sa unahan naman, nakapwesto ang binatang kapatid at ang ama. Nasa anyong tao pa pero handa nang kumain ng laman. Gregor, dumito ka lang muna sa loob.
Hindi tayo pwedeng lumabas ng sabay dahil wala sa maayos na kalagayan si Dennis. Kami na lamang ni Sendo ang haharap sa kanila. 3 lang naman at mukhang may hina. Huwag mong malitin. Kayang-kaya nila tayong patayin ng sabay. Kahit na merong pangontra, may pagkakataon pa rin na malusutan. Kayong dalawa, huwag kayo masyado magpakampante ha. Maging alisto palagi, mag-ingat kayo. Gabayan nawa kayo ng anitong medalyon. Lumabas ang 2 matanda. Tahimik lamang si Mang Gregor at Dennis na nakasilip sa bintana. Hindi pa rin makampante. May kanya-kanyang bitbit na panlaban. Suotin mo to, Dennis. Mas mabuti nang protektado ka. Kaya ko na ang sarili kahit walang tangan. Wika ni Mang Gregor. Tinignan lamang ng bata ang isinuot niyang medalyon. Sa mga sumunod na sandali nagsimula ang sagupan. Bagyang nahirapan ang 2 matanda dahil sa lakas na mga kalaban. Hindi naman nasugatan pero palaging natatamaan ng mga atake. May pagkakataong nahihirapang tumayo pagkatapos matumba. Sa pagpapatuloy, hindi mapakali si Mang Gregor. Ilang sandali na ang lumipas ngunit walang napuruhan sa mga nilalang. Nabahala na baka bumaliktad ang sitwasyon at sila pa ang madali. Dennis, dito ka lang ha. Kailangan kong tulungan ng lolo mo. Huwag na huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Sinigurado ng matanda na nasa ligtas na lugar ang bata bago lumabas. Kaso nga lang, gustong makita ni Dennis ang mga kaganapan, kaya umalis sa pagkakatago at sumilip sa bintana. Naguguluhan habang pinapanood ang bakbakan. Sa kabilang banda, unti-unting nasasabayan ng matatanda ang galawan ng mga halimaw. Napatamaan na ng pag-atake. Hindi nagtagal natapos na ang laban. Nakahandusay na sa lupa ang mga nilalang. Hindi may pagkakaila ang lakas ng 2. Nahirapan pa nga tayo pero sa uli, mabuti at natalo natin. Tama ka. Kakaiba ang lakas nila pero wala pa ring panama sa bisa ng ating tangan. Akala ko nga may hina dahil sa pisikal na hubog pero may tinatago palang kakayahan. Nga pala, nasan si Dennis? Gregor, bakit mo iniwan ang bata? Napansin ko nahihirapan kayo kaya tumulong na ako Hindi ko matib na tumingin na lamang. Pinatago ko si Dennis. Wala namang makakapasok sa bahay kaya siguradong ligtas siya sa loob. Kung gano'n naman pala, pagtulungan na natin ang mga katawang ito para mailigpit na. Ang kalat, nasa harapan pa naman ng bahay natin. Teka sandali. Hindi ba may kasama silang bata kanina? Binabato pa nga yung bubong natin Nasaan na yon? Kapwa napalingon ng 3. Naghahanap pero walang makita. Nang parehong maisip si Dennis, nagmamadali silang magtungo sa bahay ngunit wala ito doon. Ang tanging nakita, ang pangontrang naiwan ng bata. Nasaan na ang apo ko? Paanong nawala yon? Gregor, sigurado ka bang dito mo siya iniwan? Oo naman, sigurado ko nandito yun. Diyan pa nga sa lagayan mo ng damit nagtago kanina Magkakahalong emosyon ang naramdaman nila. Kanya-kanya sa paghahanap sa loob ng tahanan. Umabot sila sa labas. Hanggang sa baybayin. Doon nila natagpuan kasama ang bunso ng pamilyang Dayo. Inaakay papunta sa bangka. Tumigil ka. Saan mo dadali ng apo ko? Dennis, sinaktan ka ba ng batang yan? Lumayo ka sa kanya. Halika rito. Dali-daling lumapit si Mang Gregor. Kinarga si Dennis at dumistansya sa batang aswang. Hoy bata! Anong balak mo kay Dennis Wala kang pinagkaiba sa pamilya mo. Pare-pareho kayong halimaw. Sasabuyan sana ng pangontra ang batang aswang. Kaso nga lang pinigilan ni Mang Andresyo. Sandali lang, Sendo. Bata, saan mo balak dali ng aking apo? May pupuntahan ka bang lugar? Sino ang naroon?
Yumuko lang ang bata at hindi umimik. Wala namang maramdamang banta mula rito kaya hindi pinakitaan ng dahas. Bata lamang siya. Huwag nating pagbalupitan. Ilang taon ka na ba, iho? Itinaas ng bata ang 6 na daliri bilang sagot. Yan lang pala ang edad mo. Pero ang laki ng katawan mo. Ano bang kinakain mo? Hindi sumagot ang bata. Nanatiling nakayuko. Nang walang masabi, hinatid nila sa kabilang isla. Talaga bang tama yung ginawa natin? Paglaki niyan paniguradong mambibiktima yan katulad ng pamilya niya. Binuhay mo pa, pwede namang patay na natin para hindi na magdulot ng gulo sa inaharap. Oo nga, pagkakataon na sana yun para tapusin ang kasamaan ng pamilya. Pero itong kasama natin pinairal ang pagiging mabuti. Kahit bata yon, may kakayahan na gumawa ng masama. Etong si Andresio, masyadong malapit ang puso sa mga bata, aswang man o normal. Maging kayo napansin nyo na walang ipinakitang banta. Ramdam nyo yon, huwag nyong ipagkaila. At saka, may taong nakakakilala sa kanya. Yung pa nga yung sumundo kanina Kinausap ko na. Ang sabi niya siya ang bahala. Tiyahin niya yon, normal na tao. O siya, bahala ka sa paniniwala mong yan. Ipinagdarasal ko na lang na maging mabuting bata yon dahil kung magiging katulad ng karamihang halimaw, siguradong luluwas ako sa kabilang isla para harapin siya at tugisin. Isama mo na ako sa Indo. Sabay natin tatapusin yung batang yun kung sakaling sumunod sa yapak ng pamilya niya. Lumipas ang mga araw. Nakahinga ang 3 matanda. Nang muling lumaganap ang kapayapaan sa paligid. Wala silang ibang binabalikan kung hindi ang pamilyang dayo sa tuwing mapag-uusapan ang aswang. Lalong-lalo na ang batang nasa kabilang isla. Binibisita nila paminsan-minsan kung may mahalagang sadya sa lugar. Nakikibalita sa kalagayan habang lumalaki. Wala namang naging problema dahil ang tiyahin, layon ding iligtas ang pamangkin. Pinagamot at kalaunay bumuti. Sa pagdaan ng panahon wala pa ring nagbago sa papel ng 3. Nagsisilbing bantay sa lugar. Sinisigurong walang aswang na maliligaw. Bawat tao na mapapadayo ay kanilang minamanmanan at kung sakaling mapuna na may lahi, kaagad inaaksyonan. Habang tumatagal, lumalaki si Dennis at kahit hindi makapagsalita dahil pipe, naging mapagmatsyag sa paligid, palihim na humahanga sa kanyang mga lolo. Nasanay na masaksiyan ang labanan ng mga ito kontra aswang. Merong natututunan kahit nanonood lang. Nang ganap ng binata, inaral pero malayo ang interes. Mas nailigan ang ibang bagay kaya sa paglipas ng mga araw, hindi na nasundan ang yapak ng matatanda. Iginalang naman ang lahat dahil hindi sa lahat ng oras magiging tagasunod ang angkan. May pagkakataon na mag-iiba ang kagustuhan. Doon na tuluyang natapos ang angkan ng mga manunugis. Ang susunod na kwento ay isang bagsak mga kabayan para ito sa mga kabayan natin na gustong magmaraton. Simulan na natin ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Anton. Taong 1982. Probinsya ng Capiz. Kilala ang probinsya ng Capiz bilang pugad ng mga aswang. Ngunit maliban dito, alam nyo rin bang kilala ang probinsyang ito bilang tahanan ng malalakas na antingero? Hindi kayo nagkamali ng dinig. Sa lugar na ito isinilang si Juan Dumog, ang kilalang antingero sa bayan ng Dao. Dito rin nakilala ang angkan ng pamilya ni JR na mula naman sa angkan nila Lola Goyang. Sa lugar din na ito nakatira si Alvaro,
kilalang albularyo mula naman sa bayan ng Ibisan sa probinsya na din ng Capiz. At ang kwentong inyong matutunghayan ay tungkol naman sa isa pang kilalang angkan sa bayan naman ng Maayon. Si Anton ay nagmula sa malakas na lahi ng mga Serrano. 3 silang magkakapatid na puro lalaki. Si Anton ang panganay sa mga ito. Lahat ay may kanya-kanyang katangian. Si Anton bilang panganay, kilala sa kanyang pagiging istrikto pagdating sa lahat ng bagay. Si Dagoy, mahinaw nito, ngunit palaging may laman ng sinasabi. Samantalang si Pidyo naman ang nakakabata, malumanay magsalita, swabe ang mga galawan. Ang kanilang ama na si Mang Bogrong, kilalang manggagamot at antingero sa kanilang baryo. Mataas ang respeto ng mga tao sa angkan nila Anton. Sila ang takbuhan ng halos lahat ng mga taga roon, maliban na lang sa pamilya ng isang matanda na ang pangalan ay Mang Jose. Magkatabi lang ang lupang pagmamay-ari ng mga ito. Nahati sa maliit na sapa ang ari-arian ng 2 panig. Sina Anton ay nagmamay-ari ng malawak na nyogan na may kabuang sukat na 8 hektarya. Kawayang tinik at nyog ang nakatanim sa lupaing ito. Kaya ang kadalasang pinagkukunan ng hanap buhay ng pamilya, paggawa ng mga produkto mula sa kawayan at kopra. Ang 3 magkakapatid ang siyang namamahala sa koprahan at ang kanilang ama at ina ang siyang gumagawa ng amakan, basket at kung ano pang produkto na nagmula sa kawayan. Kaunting pagpapaliwanag sa lupang pagmamay-ari nila Anton dahil dito iikot ang ating kwento. Makikita sa gilid ng Borola ang parehong lupain ni Mang Jose at Mang Bogrong. Ngunit ang kay Mang Jose, ginawang taniman ng gulay. Samantalang kay Mang Bogrong naman ay nanatiling nyogan at kawayan. Magpinsan sina Mang Bogrong at Mang Jose. Hindi nagkakaunawaan ang mga ito. Ngunit magkasundo naman ang kanilang mga anak. Sa katunayan, nakikiani pa ng kopra ang anak ni Mang Jose na si Fidel sa nyoga nila Anton. Hindi naman ito pinipigilan ni Mang Jose dahil kahit may alitan sila ni Mang Bogrong, hindi dinamay ng 2 matanda ang relasyon ng kanilang mga anak. Fidel, kumain ka na ba? Kung hindi pa ba'y, kumuha ka ng plato at makisabay na dyan sa mga pinsan mo. Mahirap magtrabaho kapag walang laman ng tiyan. Mabigat pa naman ang mga sako ng kopra. Ang totoo niyan, Tiyo Bogrong, hindi pa nga ako kumakain eh. Hindi pa kasi nakakaluto si nanay nung umalis ako. O ano pang inaantay mo? Kumuha ka na ng plato. Sumandok ng kanin, sige nga. Pag naubos tong ginisang bagong, pasensyahan na lang tayo. Ito ang nagsisilbing leader ng kanilang grupo. Sa tuwing magtatrabaho si Anton ang siyang nagbibigay ng gawain sa bawat isa. Sa ganung paraan, mabilis nilang natatapos ang trabaho. Buti naman at hindi nagagalit ang tatay mo sa tuwing magtatrabaho ka sa koprahan. Kahit naman magkagalit kami ni Jose, hindi namin idadama yung mga bata. Hindi naman kayo kasali sa anumang gulong nangyari sa amin noon. Nga pala tay, hindi mo pa nasasabi sa amin kung anong nangyari noon eh. Siguro naman, ngayong malaki na kami, pwede na naming malaman ng lahat. Oo nga po, Tiyo Bogrong. Hindi ko maintindihan kung bakit ba galit na galit sa inyo si tatay. Eh kapag nagkwento ko sa inyo habang kumakain, baka tanghaliin tayo. Eh pupunta din naman ako sa kawayanan para kumuha ng mga gagawing bilao. Ang mabuti pa, bilisan yung kumain. At sa daanan ko na ipapaliwanag ang buong pangyayari. Habang naglalakad papunta sa koprahan, pinaliwanag ni Mang Bogrong ang pinagmulan ng alitan nila ni Mang Jose. Aatras tayo ng ilang taon. Dati ng mais at tubo ang tanim sa lupang pagmamay-ari ni Mang Jose. Dahil nahati ito ng maliit na sapa, madalas magpaligo ng kalabaw noon si Mang Bogrong.
Isang araw, nakaligtaang itali ni Mang Bogrong ang pinaliliguang kalabaw. Tumawid ito sa kabilang lote. Kinain ng mga puno ng mais hanggang sa umabot na ito sa kalagitnaan ng taniman. Nakita ito ni Mang Jose, kaya walang pagdadalawang isip niyang tinaga ang ulo ng kalabaw. Maswerteng naputo lang ang sungay nito. Nang makaramdam ng sakit ang kawawang hayop, kumaripas ito ng takbo papunta sa lupain ni Mang Bogrong. Dito napag-alaman ni Mang Jose, pagmamay-ari ng kanyang pinsan ang kalabaw. Dinampot nito ang tali. Dali-daling hinila papunta sa kanilang tahanan. Pagkarating, nakita nito si Mang Bogrong. Kagad siyang nagtanong sa binatang Bogrong. Jose, ano nangyari? Bakit naputol yung sungay ng kalabaw ko? Nakita ko yung kalabaw mo. Kinakain yung mga pananim ko. Halos kalahati na ng aking bagong tanim ng mais ang nasa lanta nito. Sa galit ko ayan tinaga ko sa ulo. Pasalamat ka na lang dahil sungay lang yung naputol. Sa susunod kasi, itali mo ng maayos yung kalabaw mo. Ganun ba Jose? Pasensya ka na ha. Nakaligtaan ko sigurong itali kanina. Hayaan mo, babayaran ko na lang yung kabuuan ng pinsala. Bagaman nangihinayang sa sungay ng alagang kalabaw, minabuti nitong unawain ang galit ni Jose. Alam niya na siya ang may kasalanan kung bakit tinagpas ng pinsan ang sungay ng alaga. Sa susunod na makita ko yung kalabaw mo o kahit ikaw sa lupa ko, tandaan mo Bogrong, kakalimutan kong pinsang kita. Teka sandali lang, hindi naman siguro tama yung sinasabi mo. Oo, may karapatan kang magalit. Kasi nakagawa ko ng pinsala sa pananim mo eh. Pero kung sasabihin mo sa akin nakakalimutan mo ang pagiging magpinsa natin, mukhang hindi naman sapat na dahilan ng pagkain ng mga bagong tanim mong mais. Kahit nga yung pagputol ng sungay ng kalabaw ko, hindi na makatarungan eh. Ano? Hindi makatarungan. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan na lang na lumampas sa mga nangyari. Malaking halaga ang maaaring mawala sa akin ha. Ang sinasabi ko lang pinsan, kaya naman mapalitan ng panibagong binhi ang nawala mong pananim. Pero yung sungay ng kalabaw ko, hindi natutubo uli. Matapos ang usapang iyon, walang tigil na sagutan ang namagitan sa dalawa. Hanggang sa tuluyan ng lumalim ang hidwaan. Balik tayo sa kasalukuyan. Seryoso po kayo, Tay? Yun lang yung dahilan? Ganong kaliit? Oo, Anton. Pero wala na tayong magagawa. Ilang beses ko nang sinubukan na makipagkasundo kay Jose. Kaso, siya ang kusang lumalayo. Yan din po ang sabi ni nanay sa akin eh. Ilang beses na nga daw sinubukan ni Tio Bogrong na makipag-ayos kay tatay. Pero siya daw yung may ayaw. Kung ano man ang dahilan ng iyong ama, wala na akong magagawa doon, Fidel. Ang mahalaga kayong mga kabataan nagkakasundo. Unawain nyo na lang ang sitwasyon at kung hindi man kami makapag-ayos ng iyong ama, Fidel, kayong mga anak namin ang magpapatuloy ng magandang samahan. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa lupain. Nagsimula ng maggapas ng kawayan ang matanda. Samantalang sina Anton naman, naglilinis ng kubo kung saan sila maglulukat ng mga nyog na inani nung nakaraang araw. Masayang nagtatrabaho ang mga ito nang biglang marinig na may kung anong tumatawag ng pangalan ni Mang Bogrong. Mukhang may naghahanap kay tatay mo ah. Sandali, sasalubungin ko. Ilang sandali lang ay bumalik na ito. Kasama ang isang lalaki na ang pangalan ay Kanor. Nandito ba si Mang Bogrong? Kailangan ko na tulong, yung anak ko di na makatayo eh. Naghihina yung katawan dahil sa pagsusuka. Biglaan kasi yung nangyari. Nasaan ba siya? Dagoy, ituloy mo nga yung ginagawa ko. Ako na ang tatawag kay tatay. Dali-daling umalis si Anton upang hanapin si Mang Bogrong. Natagpuan niya itong nagbibiyak ng mga kawayang gagawing amakan at bilao. Nako, ang aga-aga. Iniwan mo yung trabaho mo.
Ano bang problema? Tay, may nagpunta po dito. Kailangan yata ng tulong nyo. Ganun ba? Nasaan ang tao? Naroon po sa kubo. Inaantay po kayo. Dahan-dahang tumayo ang matanda. Kumuha ng ilang perasong ugat ng nyug at murang dahon ng kawayan. Halika na puntahan na natin. Pakibuhat na lang niyang mga liyas na kawayan. Pagdating sa kubo, kagad tumayo ang lalaki. Mabuti naman at naabutan ko kayo dito. Kahapon ko pa sanang balak pumunta sa inyo kaso hindi ako makalis na bahay walang kasama ang anak ko eh. Pero kaninang madaling araw, parang lalong lumalala yung kalagayan niya eh. Kung ano-ano na yung ginagawa, sobrang masakit daw. Awang-awa na ako sa anak ko. Sinunod ba ng asawa mo ang mga bilin ko sa kanya? Opo, inilaga niya yung binigay niyong halamang gamot at pinainom sa anak namin. Bumuti naman ang pakiramdam ng bata kaso kaninang madaling araw, parang lumala yung lagay niya eh. Sinumpong na naman ho. Ano po bang gagawin? Kung sinunod niyo mga sinabi ko, walang dahilan para lumala yung kalagayan ng bata. Parang iba na yan ah. Halika, puntahan natin. Sandali lang, tay. Seryoso ba ang lagay ng bata? Kakailanganin mo ba ng tulong? Ay oo, tama kang mabuti pa. Sumama ka na sa akin, Anton. Mukhang ang kakailanganin ko ng tulong mo. Pidyo, kayo na muna magpatuloy ng gawain ni Anton. Dali-daling bumaba ang mga ito papunta sa baryo. Pinuntahan ang tahanan ng lalaki. Nakita nila sa aktong nagsusuka ang bata. Hindi na nagsayang pa ng oras si Mang Bogrong. Kagad niya itong nilapitan upang suriin. Nanlaki mga mata ni Anton nang makita ang lumalabas sa bibig ng paslit. Tay, sandali lang. Parang may nakikita akong gumagapang sa sinusukan ng bata. Teka, namamalik mata ba ako? Dali-dali namang tinignan ng matanda ang plangganang isinahod ng asawa ni Kanor. Napansin nito ang maliit na insektong gumagalaw. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin, Kanor? Ano ang totoong nangyari sa anak mo? Magtapat ka. Kung hindi, aalis ako dito. Napayuko lang si Kanor maging ang asawa nito. Ano ba to? Ang totoo, Manong. May nakaalitan po kasi akong matanda sa pamilihan nung nakaraang araw. Pinagbantaan niya akong babalikan eh. Siguro, ito na ho yung sinasabi niya. Hindi ko naman po inaakala na aabot sa ganito kalala. Anak ka ng ugat. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Alam mo ba kung ano nangyayari sa anak mo? Ang sarap mong hambalusin. Yun na nga po, Manong eh. Wala po akong kalam-alam. Sa totoo lang, ang akala ko simpleng bati lang ang ginawa ng matandang yon. Hindi ko naman alam na may isang demonyo pala yun eh. Hindi lang bati ang ginawa ng matandang yon. Binarang niya ang bata. Kung sinabi mo sa akin na mas maaga, sana nagawa ko pang kontra inyong gagawin niya. Ang sarap mong sakalan ng nyog. Pasensya na po kayo, Manong. Hindi ko po kasi talaga alam eh. May magagawa pa po ba kayo? Tulungan niyo po kami. Meron pa ako magagawa. Pero mahihirapan na akong tanggalin ang sumpa na tinanim ng mambabarang sa katawan ng anak mo. Ay, naku talaga. Huwag kang mag-alala. Hindi pa naman pumupuro lang kakayahan ko sa panggagamot. Pero, ay, ang sarap mong tirisin. Tinawag nito si Anton na noon ay nasa labas ng tahanan. Ipinapagpag ang buhanging nasa mga ugat ng nyug. Nilinis ko na po itong ugat ng nyog. Ano po ang gagawin ko dito? Kanor, maaari ka bang kumuha ng mainit na tubig? At ikaw naman, Anton, hugasan mo ng mabuti ang mga ugat ng nyog. Ibabad mo sa mainit na tubig kasama ng mga murang dahon ng kawayan.
Sinunod ni Anton ang sinabi nito. Ngunit hindi makita ng binata ang koneksyon ng ugat ng nyug sa kasalukuyang kalagayan ng pasyente. Matapos ibabad ang mga ugat ng nyug, dinala niya ito sa tabi ng matanda. Isa-isang kinuha ni Mang Bogrong ang mga ugat. 7 piraso ng ugat ng nyug. 7 pirasong murang dahon ng kawayan. Ilagay mo sa tabi ang pinagbabara ng mga ito at takpan ng malinis na tela. Matapos ay sinimulan na nito ang panggagamot. Pinagapang ng matanda ang hawak na ugat ng nyug, pati na rin ang dahon ng kawayan sa buong katawan ng paslit. Habang nag-uusal ng mga dasal, 7 beses niya itong ginawa. Matapos ay nagpausok. Inilagay nito ang hawak-hawak sa baga. Pinaikot sa taas ng katawan ng pasyente. Patuloy pa rin sa pag-uusal ng dasalang matanda. Nung una ay mahinahon pa ito. Ngunit habang tumatagal, tila unti-unting pinagpapawisan si Mang Bogrong. Nag-iiba na din ang reaksyon ng muka. Alam ni Anton ng mga sandaling iyon. Nahihirapan na ang kanyang ama. Ngunit hindi niya ito pwedeng istorbohin, lalo pat nasa kalagitnaan ito ng ritual. Biglang napaupo si Mang Bogrong habang hinahabol ang hininga. Kinuha ng matanda ang maliit na sisidla ng langis. Ipinahay dito sa noo ng paslit. Ano pong nangyari, tay? Natunto niyo po ba kung sinong may gawa? Sa kasamaang palad, iho, hindi ko magawang hanapin ang kinaroroonan ng mambabarang. Pero iisa lang ang pinaghihinalaan kong may gawa nito. Kung ganun, tay, sabihin po ninyo sa akin. Hindi ko maaaring sabihin kung sino ang taong tinutukoy ko, Anton. At kahit sabihin ko pa sa'yo, sa kasalukuyang antas mo, wala kang magagawa laban sa isang bagaytang mambabarang. Napagtanto ni Kanor. Seryoso ang kalagayan ng anak. Kaunting pagkakamali lang, maaari itong ikamatay ng paslit. Kung ganon, Manong, ano po ang pwede nating magawa? Pakiusap, tulungan niyo po ang anak ko. Ito na nga ang ginagawa natin ngayon. Ngunit kailangan natin mag-antay ng tamang pagkakataon. Mahirap tuntunin ang isang biyasang mambabarang, lalo pat tirik ang araw. Mas malakas ang kapangyarihan nila sa gabi, kaya mas madali nating malalaman ang totoong kinaroroonan niya. Nararamdaman ko siya, pero hindi yon sapat para matukoy ang eksaktong kinaroroonan ng mambabarang. Malakas din ang taglay niyang sa bulag, kaya nahihirapan akong mabasa ang susunod niyang gagawin. Mukhang wala tayo magagawa kung hindi antayin ang paglubog ng araw. Kung ganon, babalikan ko muna sina Pidyo at Dagoy. Mas mabuti kung nandito sila mamaya. Mas marami, mas mabilis ang trabaho. Ang mabuti pa nga ay sunduin mo ang mga kapatid mo, tama ka. Sige na, ako nang bahala dito. Magmadali ka nang makabalik ng mas maaga. Ngunit lingid sa kalaman ni Anton, nahahanaping mag-isa ng matanda ang mambabarang. Pagdating sa koprahan, sinabihan nito ang mga kapatid tungkol sa mga nangyayari. Dali-daling nag-ayos ng gamit sina Pidyo at Dagoy para puntahan ang ama. Malakas ba ang mambabarang, Manong? Hindi tayo ipapatawag ni tatay kung kakayanin niyang mag-isa mambabarang. Kaya bilisan niyo. Duda ako sa pinapagawa sa iyo ni Tatay Anton. Nakakalimutan mo na ba ang ugali ng matandang yon? Dapat hindi mo siya iniwan. Anong ibig mong sabihin, Pidyo? Ay nako, kung sa bagay. Malimit ka nga namang sumama kay tatay sa panggagamot. May ugali ang ama natin na suluhin ang pagharap sa malalakas na kalaban. Dahil natatakot siyang mapahamak tayo. At may hinala ako. Yon ang binabalak niya. At siguradong umalis na siya doon sa lugar upang hanapin ang mambabarang. Kaya pala pumayag siyang sunduin ko kayo.
Talaga nga naman oo. Bilisan nyo! Humanda talaga sa akin yung matandang yan sa oras na may mangyari sa kanya. Gugulpihin ko pa siya. Naku talaga! Pagdating sa tahanan ni Kanor, laking gulat ng binata dahil nakahandusay na sa sahig si Mang Bogrong habang pinapaypayan nila Kanor. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Si tatay talaga kahit kailan. Dagoy, ikaw na magpatuloy ng ginagawa niya. Kami na ni Anton ang bahala sa matandang pasaway na to. Ngunit inawat sila ni Mang Bogrong. Huwag kang makikialam, Dagoy. Hindi nyo kakayanin ang lakas ng mambabarang na yan kahit pagsama-samahin pa ang kakayahan yung tatlo. Wala pa rin kayong panama sa isang bagaytan. Alam mo naman palang kahit tatlo na kami, wala pa ring laban. Bakit mo sinusolo? Nag-iisip ka ba, tay? Anak ng... Hindi ko akalaing sasagupain ng mambabarang ang mga dasal ko. Wala naman ako ibang intensyon kung hindi malaman kung nasaan siya. Ni hindi nga ako nagbato ng Tigalpo. Naku naman tatay oh. Hindi ka ba nag-iisip? Pasensya na ha. Pero hindi mo dapat naririnig sa akin ang mga salitang to. Sino bang magnanakaw ang gustong malaman ng pinagtataguan nila? Natural, gagamit sila ng depensa. Napailing na lang si Mang Bogrong dahil alam niya na mali ang strategiya. Ngayon, hayaan mo po kaming tapusin ang sinimulan mo. Kung kailan kayo tumanda tay, saka naman kayo naging pasaway. Ipinagpatuloy nila ang ginagawa ng ama. Ngunit nabigo din itong matukoy ang kinaroroonan ng mambabarang. Mukhang malakas talaga yung kalaban ah. Anton, ano sa tingin mo magagawa natin? Ang tanging magagawa natin ngayon, protektahan ang katawan ng batang to. Malamang sa mga oras na to, siguradong naghahanda na ang mambabarang dahil nilalabanan natin siya. Dagoy, ikaw ang may kaalaman sa sabulag at depensa. Kaya gawin mo ang dapat mong gawin. Dali-daling nag-usal ng mga dasal si Dagoy upang bigyan ng proteksyon ng bata. Ay nako, mukhang magiging pabigat pa ako sa inyo ah. Pasensya na mga anak ah. Imbes na makatulong parang ako pa ang maglalagay sa inyo sa peligro. Maya-maya ay dumating si Fidel kasama si Mang Jose. Anong ginagawa ng matandang yan sa sahig? Hindi ba ikaw ang manggagamot? Bakit parang ikaw ang ginagamot ngayon? At sa bahay pa talaga ng pasyente mo. Nakakaya ka, Bogrong. Tumayo ka dyan. Pwede ba, Jose? Hindi ito ang oras at lugar para sa ganyang bagay. Nasa peligro ang pasyente ko. Malakas ang mambabarang eh. Teka, bakit ka nandito? Dahil yan sa katandaan mo. Nakalimutan mo yata. Hindi lang ikaw ang may kaalaman sa panggagamot. Kayong tatlo, sumunod kayo sa akin. Fidel, huwag mong iiwanan ng matandang yan. Bantayan mo. Naku, Bogrong, nakakaya ka. Dali-daling lumabas sina Anton at doon ay kinausap sila ng matanda. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ng tatay niyo. Balak ba niyang magpakamatay? Kung hindi pa sa akin sinabi ni Fidel ang nangyari, abay baka pinaglalamayan na yan ngayon. Alam ko po at salamat po dumating kayo, Tio Jose. Sa tingin nyo, gaano kalakas ang kalaban? Mataas ang antas ng iyong ama bilang manggagamot, Anton. Nagawa siyang talunin ng isang mambabarang, kaya hindi biro ang lakas sa taglay ng kalaban natin ngayon. Sabihin niyo sa akin, anong ginawang hakbang ng matanda? Sinubukan niyang tuntunin ang kinaroroonan ng mambabarang Tio. Pero nabigo siyang matukoy ang eksaktong lokasyon. Ay nako, ano bang nasa isip ng matandang yan? Kung sakaling matuntun niya ang mambabarang, anong gagawin niya? Susugod doon, makikipagsuntukan. Hirap na nga maglakad eh. Yun na nga din po ang tanong ko kanina. Hindi ko lubos maisip. Nauunahin ng matandang yon na hanapin ang mambabarang kaysa lagyan ng proteksyon at gamutin ng pasyente. Ngunit dinepensa naman ni Mang Jose ang ginawa ni Mang Bogrong. Hindi naman sa ganon. May mga kaso ng pambabarang na hindi mo magagamot ang pasyente hanggat hindi napapatay ang mambabarang.
Ganon siguro ang nangyari. Bilang manggagamot, Anton, kailangan mo pa ring isaalang-alang ang lahat ng posibilidad. Huwag kang aasa sa mga nakasanayang pamamaraan at kaalaman. Pero tiyo, ano po bang maaari nating gawin? Ituloy na lang ang ginawa ng tatay mo. Manatili kayong nakaantabay dahil pagsapit ng dilim, may tutugisin tayo. Matapos makipag-usap ni Mang Jose sa tatlong binata, muli itong pumasok sa loob ng tahanan. Nagpa siya sina Anton na dalhin pauwi ang ama. Kumuha na din ng mga kagamitan. Makinig na lang kayo sa sasabihin ni Jose. Mas alam niya ang gagawin sa ganitong sitwasyon. Pasensya na kayo mga anak ha. Wala kang dapat iingi ng paumanintay. Naipaliwanag na sa amin ni Mang Jose ang lahat. Sadyang nangyayari lang talaga mga ganitong bagay. Kaya magpahinga ka, kami na ang bahala sa lahat. Matapos muling bumalik sa tahanan ng pasyente ang magkakapatid. Saktong palubog na ang araw ng mga oras na yun. Kaya nagsimula ng magkarga ng depensa ang tatlo. Maya-maya ay lumabas ng tahanan si Mang Jose. May hawak-hawak na insekto. Ito ang uwang na ginamit ng mambabarang. Sa oras na lumipad, sundan niyo. Siguradong dadalhin kayo ng salagubang na ito sa kinaroroonan ng kanyang Panginoon. Sabay palipad ng uwang. Sinundan ito ng magkakapatid. Papasok sa loob ng tubuhan ni Mang Jose. Nagdalawang isip ang tatlo dahil alam nilang papagalitan sila ng matanda sa oras na may masirang pananim sa lupa nito. Paano yan ngayon, Anton? Hindi tayo pwedeng pumasok dyan sa loob ng tubuhan. Wala tayong magagawa. Kailangan natin sundan ng uwang na yun. Mamili kayo. Galit ni Tio Jose o mamatay ang pasyente. Dali-daling pumasok ang dalawa sa tubuhan. Muling sinundan ng uwang. Paglabas ng tubuhan, tumambad sa tatlo ang isang maliit na kubo. Nakita nilang pumasok sa bintana ang insekto. Napagtanto ng tatlo. Yun na ang bahay ng mambabarang. Marahang lumapit ang tatlo sa kubo. Naramdaman ng mga ito ang kilos ng tao sa loob. Sumilip sa maliit na siwang si Anton. Nakita nito ang matandang babaeng nakatalikod habang may kung anong ginagawa. Maya-maya ay dumapo ang uwang sa braso ng matanda. Tumayo si Anton. Walang pagdadalawang isip na sinipa ang pintuan ng kubo. Ang malaking pagkakamali nito, hindi niya nakita ang kasama ng matanda. Isang malakas sa suntok ang natanggap ni Anton, dahilan para bumagsak ang binata sa sahig. Gumante si Pidyo. Sinipa ang lalaking sumuntok sa kapatid. Anong ginagawa niyo dito? At paano niyong natunto ng bahay ko? Dahan-dahang tumayo si Anton at nagsalita. Sinasabi ko na nga ba, ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Bakit mo binarang ang walang muwang na bata, Aling Cora? Kumaganti lang ako sa ginawa ng tatay niya sa akin. Masyadong masama ang ugali ni Kanor. Hindi marunong gumalang sa matatanda. Gumagante. Walang muwang ang batang ginantian niyo. Ano ang kinalaman ng bata sa kasalanan ng kanyang ama? Nanlaki mga mata ng matanda at muling naupo. Ano? Paanong ang bata ang tinabla ng ginawa ko? Si Kanor ang pinatungkulan ko ng barang. Anong ibig mong sabihin, Aling Cora? Hindi mo sinasadya na bata ang tamaan ng ginawa mo? Hindi ko intensyon na ang batang yon ang tamaan ng ginawa ko. Hindi ko yon sinasadya. Ikaw naman, sana nagtanong ka bago ka sumugod. Tumigil ka, Castor. Alam kong ako ang nagkamali. Kaya ipagpatawad niya kung may ibang nadamay. Hayaan niyong itama ko ang pagkakamaling yon.
Ngunit hindi nagtiwala si Anton sa sinabi nito. Hindi ako naniniwala sa sinasabi niyo. Ginamit mo ang paslit para gantihan si Mang Kanor. Mahusay ang strategiya niyo, pero hindi yun makakalusot sa akin. Yumuko ang matanda. Marahang yumugyog ang balikat. Maya-maya ay tumawa ito ng malakas. At ano naman ang magagawa ng isang kagaya mo? Kung ang tatay mo nga, nagawa kong pabagsakin. Ikaw pa kaya? Masyado mong minamaliit ang kakayahan ko. Sa tingin mo, bakit ka namin susugurin kung wala kaming sapat na kaalaman tungkol sa mga kagaya mo? Tignan natin ang sinasabi mong kakayahan. Bigla nitong tinulak si Anton palabas. Samantalang si Castor naman, kinuyog ni Dagoy at Pidyo. Dali-daling tumakbo palayo si Aling Cora, naglaho sa kadiliman ng gubat. Nasundan naman ito ni Anton. Nahirapan ng binatang hanapin kung saan ito nagpunta. Patuloy na naglakad si Anton hanggang sa isang nilalang ang sumugod sa kanya. Dinamba siya mula sa likuran, dahilan para magtamo ng sugat ang binata. Dahan-dahan itong tumayo at bumunot ng sandata. Walang yakang mambabarang ka. Kapag nahuli kita, dila mo lang ang walang latay. Habang iniikot ang tingin sa paligid, naglakad ng marahan hanggang sa marating ito ang hangganan ng kanilang lupain. Naalala nito ang mga proteksyong inilagay sa paligid ng kawayan dahil alam nitong maaaring pamugaran ng masamang elemento ang malagubat nilang lupain. Pagpasok nito sa mismong yogan, nagantay ito ng ilang sandali. Alam ni Anton, nasusundan siya ng kung anong nilalang na sumalakay sa kanya. Hindi nga ito nagkamali dahil habang nakatayo, isang malakas sa sigaw ang narinig ng binata. Bumulusok ang isang nilalang mula sa puno ng nyog. Ang malaki mong pagkakamali. Pumasok ka sa teritoryo ko. Ngayon tignan natin kung ano ang mangyayari sa'yo. Sabay sugod sa nilalang. Alam ni Anton na pakawala ito ni Aling Cora. Nasa paligid lang ito. Nagmamasid. Nag-aabang ng tamang pagkakataon. Hanggang sa tuluyan ng natalo ni Anton ang alaga ni Mang Cora. Mahusay ka nga. Kagaya ng sinabi mo. Pero tignan natin dahil hindi pa ako tapos. Natunto ng binata ang kinaroroonan nito. Saktong malapit si Aling Cora sa isa sa mga patibong na ginawa ng binata para sa mga baboy ramo. Hinila nito ang taling nakaduktong sa patibong. Biglang napasigaw ang matanda. Hindi ko alam kung anong balak mong gawin. Pero pasensya na dahil hindi ka na makakaalis sa kinaroroonan mo ngayon. Habang naglalakad papunta sa matandang mambabarang. Tama na pakiusap. Huwag mo ko patayin. Kung gusto mo, tatanggalin ko na ang sopa sa bata. Pakawalan mo lang ako. Itinutok ni Anton ang itak sa leeg nito at muling nagsalita. Yung batang biniktima mo, kung kaya niya lang magsalita, siguradong magmamakaawa din siya para sa kanyang buhay. Hindi na dapat pinapatagal pa ang mga kagaya mo. Dapat kayong burayin eh. Kaya pasensyahan tayo. Nagkamali ka ng kinalabang angkan. Sabay tagpas ng ulo nito. Kinuha ni Anton ang libreta ng mambabarang. Dinala ito sa kinaroroonan nila Pidyo. Nakita ng binatang nakatali na si Castor. Oh, bakit buhay pa yan? Patayin nyo na yan! Hindi naman dapat ganon, Anton. Wala namang kasalanan ng taong to sa atin eh. Sigurado, kung nandito si tatay, yan din ang gagawin niya. Kung sabagay tama ka. Halika na. Kailangan natin dalhin kay Mang Jose ang libreta ni Aling Cora. Pagdating sa tahanan ng pasyente,
Nakita nilang maayos na ang kalagayan ng bata. Mabuti naman at nagawa niyong matalo ang mambabarang. Wala na kayong dapat alalahanin. Nasa maayos ng kalagayan ng pasyente. Kaunting sandali na lang, magkakamalay na siya. Inabot ni Anton ang libreta ng mambabarang. Ngunit tinitigan lang ito ni Mang Jose. Ano pong gagawin ko dito? Sunugin mo o itago mo. Ikaw ang bahala. Basta siguraduhin mo, huwag mapapasa kamay ng kahit sino na walang alam sa lihim na karunungan. O siya, mauna na ako. Lumalalim ng gabi. Sige po, Mang Jose. Mamaya lang uuwi na din kami. Antayin lang namin magkamalay ang bata. Ilang sandali lang matapos umalis ni Mang Jose. Nagising na ang pasyente. Labis ang pasasalamat ni Mang Kanor dahil nagawang iligtas nila Anton ang kanyang anak. Maraming salamat, Anton, ha. Dumating kayo. Kung hindi dahil sa tulong niyong magkakapatid, malamang wala ng anak ko. Sana lang magsilbi ding aral sa inyo ang nangyaring ito. Dahil hindi maganda ang ginawa nyo. Sa totoo lang, ikaw ang dahilan kung bakit napahamak ang anak mo. Alam ko, pinagsisisihan ko na gawa ko. Pasensya na kayo, ha. At muli maraming salamat. Matapos ang pag-uusap, umuwi na ang magkakapatid. Nakita ng mga itong nakaupo sa higaan ang ama. Tay, maayos na ba ang lagay nyo? Bakit kayo bumangon? Maayos na ang kalagayan ko. Salamat sa inyo ha. Anong nangyari sa lakad? Nagawa naming talunin ng mambabarang. Nakuha ko ang libreta niya at iniwan naming buhay si Castor. Sa palagay ko, malaking pagkakamali ang ginawa niyong pagbuhay sa anak ng mambabarang na yon. Ipanalangin niyo na lang na wala siyang gawin para gumanti. Magsisilbi ng aral para sa kanya ang pagkamatay ni Aling Cora. Hindi na yun mga anghas na gumanti pa. Huwag kang magpapakasiguro, Anton. Iba ang nagagawa ng galit. Matapos ang kaganapan, nagpatuloy na ang buhay nila Anton. Nagpakampante ang mga ito sa pag-aakalang hindi na masusundan pa ang mga nangyari. Kaso nga lang laking gulat ng magkakapatid dahil habang nagpapahinga sila sa tahanan, napansin ng mga ito ang maitim na usok na pumapaibabaw sa kalangitan. Mula ito sa direksyon ng kanilang koprahan. Dali-daling tumakbo ang magkakapatid na may dalang balde. Ngunit huli na nang dumating ang mga ito sa kubo dahil tuluyan ng naupos ang lahat. Maging ang mga nyog na nilukad ng mga ito. Ang mga koprang nailagay sa sako, natupok din. Napasapo na lang ng ulo si Anton dahil sa nangyari. Sinong walang hiya ang may gawa nito? Sigurado ko, walang naiwang sulong nakasindi bago tayo umalis. Gayon din ako, Anton. At isa pa, hindi naman tayo nagluto ng tanghalian dito. Napalingon ng mga ito nang may magsalita mula sa kanilang likuran. Kulang pa yan bilang kabayaran sa ginawa nyo. Pasensya na, dahil kukunin ko din ang isang to. Napalingon si Anton. Nakita si Castor. Hawak-hawak ang kapatid na si Dagoy. Duwag ka, Castor. Bitawan mo si Dagoy. Ako ang harapin mo. Ako pala ang duwag. Anong ginawa nyo kay nanay? Hindi ba pinatay mo siya ng walang kalaban-laban? Ngayon sino sa atin ang duwag? Nagtos kami ng nanay mo at nagawa ko siyang matalo. Bitawan mo ang kapatid ko. Kung hindi, pagsisisihan mo ang susunod na mangyayari. Habang kaya ko pang magpigil, Castor, mas makakabuting sundin mo ang sinasabi ko. Magkamatayan tayo kung magkakamatayan. Wala akong pake sa kung anong mangyari sa akin. Basta may paghiganti ko si nanay.
Itinaas nito ang kanyang kamay na may hawak na patalim. Akmang sasaksakin si Dagoy nang biglang may tumulak sa kanya. Napasubsob si Castor. Nagawang makalayo ni Dagoy mula dito nang masiguradong ligtas ang kapatid. Saka naman nagbato ng tigalpo si Pidyo. Naniga sa kinaroroonan si Castor. Hindi na nito nagawang makatayo. Hindi ba binalaan na kita na maaari mong pagsisiyan ang susunod na mangyayari? Maraming salamat, Fidel! Mabuti na lang pala napadaan ako dito. Walang anuman, Anton. Anong balak gawin dito sa taong to? Hindi ko naman siya maaaring patayin. Ako naman ang lalabas na masama kapag ginawa ko yon. Pero kapag pinakawalan ko naman, baka bumalik uli. Tapos lalo pang lumala ang lahat. Patayin mo man ako o hindi, alam ng iba kong kaanak ang nangyari. Anumang oras ay maaari silang dumating. Hindi nyo alam kung ano ang binangga nyo. Kung ganun, bakit hindi natin antayin ang pagdating nila? Para malaman ko kung sino ang kinakalaban namin. Tumawa ng malakas si Castor. Nilapitan naman ni Fidel ang binata. Kinausap ito ng mahina. Alam mo ba, Anton? Totoo ang sinasabi ni Castor. Hindi biro ang pinagmulang angka ni Aling Cora. Ang kapatid niyang si Manggorio, kilala sa angkan bilang malalakas na mambabarang. Marami na ring napatay ang isang yun eh. At karamihan sa naging biktima nito, mga manggagamot. Kahit malakas o mahina pa ang paparating na kalaban, wala na tayo magagawa eh. Kailangan na nating harapin. Kaya maganda kayo. Sabihan niyo si Tatay. Kagad nang umalis si Fidel upang balaan ang dalawang matanda. Samantalang ang tatlong magkakapatid naman ay nanatili sa lugar kasama si Castor. Talagang inaantay niyo pa ang pagdating ng mga kaanak ko. Huwag kayong mag-alala dahil darating ang taong inaasahan nyo. Ilang minutong nakalipas, biglang bumigat ang pakiramdam ni Anton. Maging si Pidyo, na pinakamalakas sa kanila sa larangan ng depensa, napaluhod dahil sa lakas ng paparating na presensya. Mukhang nandito na siya. Kaya magsimula na kayong magdasal. Maya-maya ay nakita nila ang figura ng isang matandang lalaki. May hawak itong tungkod. Habang papalapit, lalong bumibigat ang pakiramdam ni Anton. Kayong mga kabataan ngayon, masyadong mapusok. Pasok ng pasok sa isang gusot na hindi nyo alam ang kakalabasan. At ikaw naman, Castor, anong naging silbi mo? Hindi mo man lang nagawang ipagtanggol ang iyong ina. Sinubukan ni Anton na magtaas ng depensa. Kaso nga lang hindi ito umubra. Anong klase kang nilalang? Habang pilit na inaangat ang ulo. Huwag ka nang manlaban dahil mag-aaksaya ka lang ng lakas. Sabay kumpas ng tungkod. Tuluyang napadapa si Anton sa lupa. Akmang susugod si Pidyo. Ngunit nang tignan nito ng matanda, bigla siyang napaluhod. Huwag kayong makikialam. Hindi siya pangkaraniwang tao. Sumugod si Dagoy mula sa likod ng matanda. Ngunit tumalsik ito palayo. Yan ang napapala ng mga taong hindi marunong makinig. Naglakad ang matanda papalapit kay Castor. Inapakan nito si Anton sa ulo, dahilan para mapasigaw ito ng malakas. Anton! Walang yakang matanda ka! Muli itong tumayo at sinugod ang matanda. Sa kasamaang palad, hindi nito kinaya ang presensya ni Manggorio.
Ano bang nangyayari sa inyong mga kabataan? Bakit hindi nyo kayang tanggapin na mahihina kayo? Sabay tadyak kay Anton. Naglakad naman ito papunta kay Pidyo. Akmang hahatawin na ito sa ulo nang bigla namang may kung sinong sumuntok. Napatras ito ng bagya. Nagulat nang makita si Mang Jose. Walang yaka. Ang lakas ng loob mong sakta ng mga pamangkin ko. Hahakbang na sana si Mang Goryo. Muli na namang may sumuntok sa kanya. Ano? Mukhang napasarap ka sa paggugulpe sa mga anak ko ah. Hindi malaman ni Mang Goryo kung saan nanggaling ang dalawang matanda. Kahit papaano pala, may mapapala naman ako sa pagpunta. May malakas na manggagamot sa baryong to. Inilapag nito ang kanyang tungkod at biglang nagluhod. Dali-daling tumayo si Anton. Pinuntahan ng dalawang kapatid. Tumayo kayo. Magsipaganda. Hindi natin alam kung sino ang una niyang atakin. Simulan nyo ng pagganahin ng to ng mga proteksyon nyo dito sa loob ng nyogan. Dali-daling nag-usal ng mga dasal si Dagoy para paganahin ang mga nakatagong proteksyon sa mga puno ng nyug. Tuso ka talaga kahit kailan, Pokrong. Sino mag-aakala? Naglagay ka pala ng mga talandro sa puno ng nyog. Ginawa ko ito para kung sakaling may gawin kang hindi maganda sa lote ko, kagad kang magagantihan. Ang tinutukoy ni Mang Bogrong, mga talandro ng kidlat. Inilalagay sa mga puno ng nyug upang maiwasang pamahayan ito ng masamang elemento. Ang ganitong uri ng gawain ay nagmula sa kauna-unahang babaylan. Maya-maya ay biglang napasigaw si Mang Goryo. Tignan mo nga naman. Sinong mag-aakala nakatago ka pala sa puno ng nyog? Pasensya ka na ha, pero mukhang hindi ka na makakalis sa lugar na ito, mambabarang. Laking gulat ni Mang Goryo dahil nakatayo sa paligid nito sina Anton. Naghawak kamay ang mga ito. Sabay-sabay na nag-usal ng orasyon. Kumislap ang kuryente mula sa mga talandrong nakadikit sa puno ng nyug. Unti-unti itong gumapang papunta kay Mang Goryo. Tuluyang nabalot ng kuryente. Kahit anong pagpiglas ang gawin ng matanda, hindi na ito makawala. Ilang sandali pa ang nakalipas ay tuluyan na itong napaluhod. Yan ang napapala ng mga taong pumapasok sa aming teritoryo. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka namin papatayin. Sapat na sigurong maparalisa ang katawan mo upang hindi magamit ang kakayahan. Masyado kang naging kampante. Hindi mo naisip na nasa loob ka ng teritoryo ng pinakamalakas na manggagamot dito sa aming baryo. Mukhang ang minaliit ko ang kakayahan nyo. Hindi ko akalaing matatalo ako. Matapos ay nawalan ito ng malay. Bakit hindi na lang natin patayin ang isang to? Hindi na kailangan. Marunong tumanggap ng pagkatalo si Goryo. Alam kong siya ang darating. Matapos ang laban, kinausap nito si Mang Goryo. Humingi ng kapatawaran sina Anton sa pagkamatay ni Aling Cora. May pagkakamali din ang kapatid ko. Alam ko yon. Pero sinubukan ko kung totoong malakas sa mga manggagamot na nandito sa baryo. Hindi naman ako nabigo. Patawad sa ginawa ng aking walang kwentang pamangkin. Hindi laruan ang buhay ng tao. Yan sana ang tandaan mo, Goryo. Ang kaganapang iyon ang naging dahilan ng tuluyang pagkakasundo. Nagkasundo si Mang Jose, pati na rin si Mang Bogrong. Tinanggal ng mga ito ang bakod na naghahati sa kanilang lupain at kapwa nagtulungang palaguin ang kanilang mga produkto. Ipinagpatuloy ni Anton ang gawain ng ama.
Dahil ito ang naging tagapagmana ni Mang Bogrong, pinag-aralan din ito ang pamamaraan ng mga mambabarang bilang paghahanda. Saka pa lamang nalaman ng binata ang sekreto ng panggagamot ng ama. Ito ay bertud na nagmumula sa 7 peraso ng ugat ng nyog. Walang kaalam-alam si Anton na ito ang pinagmumulan ng kakayahan ng ama. Simula nang matutunan niya ang lahat ng aral, pinagyabong niya ito, ginamit upang makatulong sa kapwa. Dito na tuluyang nalaman ni Anton kung bakit napakalaga ng mga puno ng nyog para sa kanyang ama. Dahil bawat puno ng nyog na nakatayo sa kanilang lupain, nagtataglay ng bertud. Ito din ang nagbibigay sa kanila ng ikabubuhay, kaya pinangalagaan ito ng magkakapatid. Hanggang sa kasalukuyan, nakatayo pa rin ang koprahan. Ngunit ang nangangalaga nito ay ang mga anak na ni Anton. Kasama ng pagpapasa nito ng katungkulan sa mga bata, ang sekretong nagmula pa kay Mang Bogrong na ang bawat puno ng nyog doon sa lugar ay dapat alagaan. Iba ang pamamaraan nila sa pag-alaga ng mga ito. Nagdaraos ng ritual sa buong lugar upang mas mapalakas at mapanatili ang bisa ng mga ugat ng nyog. Hindi na lang sa aspeto ng panggagamot. Nagamit ang mga ito maging sa paggawa ng ibang produkto, pagkain, medisina, at mga bagay na pwedeng dalhin at suotin. Ito ang pangunahing sangkap ng pamilya upang magkabisa ang mga gamit at makatulong sa kapwa. Simpleng ugat ng nyog kung titignan, pero kung yung susuriin at pag-aaralan, ito ay nagsisilbing gamot para sa mga tao.